napunta po sa akin is yung an influential life. No? Ah, so nakiusap po si Pastor Joanne dahil wala po sila ngayon. So, ah, thank you sa opportunity po no, na ibigay sa akin makapag-share po sa inyo. So, this morning, ang sabi po dun sa title niya, An Influential Life. Naniniwala po ba tayo that the impact of a life that matters more than its length? Ah, naniniwala tayo doon na kahit maigsi man yung buhay na meron tayo, ang mahalaga kung paano po natin ito ah, ah, ginamit, no? Kung paano naging impact yung buhay natin sa ibang tao. So, yun po ang mas mahalaga, ang sabi niya dito sa influential life. So, gusto ko pong i-share sa inyo today, no, yung life po ni Aaron Burr Sr. Ayan. So, si Aaron Burr Sr. was born in Connecticut and graduated from Yale in 1735, first in his class. He then became pastor of the Presbyterian Church of Newark, New Jersey. When a student named David Brainerd, yan po siya, no, was expelled from Yale in connection with his involvement in the Great Awakening, Aaron Burr and Jonathan Dickinson, pastor of the Presbyterian Church in Elizabethtown, New Jersey, took an active interest, no, in his case. The two pastors were particularly upset when their alma mater refused to readmit Brainerd after he apologized for offhand comments that had led to his expulsion. Yale's action confirmed the conviction of the Presbyterian synods of New Jersey and New York that they should found their own college to prepare men for the ministry. So ito yung kumbaga tulak, no? Naging daan para magkaroon ng sariling school, no, para sa mga men, no, na papasok for the ministry. The College of New Jersey, which was to become Princeton University, received its charter from the governor of the state in 1746. Of the organizing 7 trustees, all but one were graduates of Yale. Aaron Burr was the youngest. 4 of the next 5 were graduates of the Log College. The college began in May 1747 in Jonathan Dickinson's home in Elizabethtown, New Jersey, with David Brainerd, the student initially expelled, as its first official student. So yung na-expel sa Yale, yung kaunahan na naging student po si David Brainerd dun sa itinayong school. The original students studied in Dickinson's library, had their classes in the parlor, and ate their meals in the dining room with the family. When Dickinson died, they accompanied the family to the funeral and burial. Aaron Burr was persuaded to take charge of the college at that point. So the students packed up, bid farewell to the grieving Dickinson family, and moved 6 miles to Newark. They bordered in the town when held their classes at the Burr parsonage. Burr did all the teachings with the assistance of one tutor. A year later, Aaron Burr was formally elected the college's second president, just 13 years after his own graduation from college. When Burr became president, he was still bachelor. Some years earlier, he had met 15-year-old Esther Edwards, a daughter of pastor and theologian Jonathan Edwards. Unable to forget about fair Esther,
Burr made a 3-day courting visit to the Edwards home. Esther accepted his declaration of love, and they were married at Burr's church in Newark. Burr was 36 and Esther 21. Burr filled the offices of both college president and pastor until 1755, when he resigned his pastorate to devote all his time to the college. He supervised the erection of the college first building in Princeton, New Jersey. The trustees wanted to name it Belcher Hall in honor of Governor Belcher, but Burr insisted that it be named NASA Hall, in memory King William III of the House of Nassau, whose monarchy restored Protestantism to England. In 1756, Burr, the 70 students, and 2 tutors moved into glorious Nassau Hall, the largest stone building in the colonies. The following year, Governor Belcher died, and though ill, Burr traveled to Elizabethtown to deliver the funeral sermon. Returning to Princeton, Aaron Burr died on September 24, 1757, at the age of only 41. The grieving Esther wrote to her mother, "I think I have been enabled to cast my care upon him and have found great peace and calmness in my mind, such as this world cannot give or take. Give me leave to entreat you both, to request earnestly of the Lord, that I may never despise his chastening, nor faint under this his severe stroke." 5 days later, her father, Jonathan Edwards, was chosen to follow his son-in-law as the college next president. So yun po yung naging life, no? Naging buhay ni Aaron Burr. Kung mapapansin po natin, no, at the age of 41, meron po bang 41 years old dito? Wala na po siguro, no? 40 and above na, 40, 50 and above na tayong nanditong lahat. Okay? So, 41 years. Okay? Para sa iba, marahil sasabihin, ang bata pa. No? Para sa iba, pwedeng sabihin, sayang. No? Pero sa naging buhay po, sa naging buhay na nakita po natin, no, kay Aaron Burr, masasabi nating walang nasayang na sandali. So, kahit dun sa 41 years no, na inilagi niya po dito sa kanyang sa life niya, no? So, masasabi po natin na ito ay merong impact no, sa marami. Nung nag-research po ako about sa life ni Aaron, no? Uh, Meron po siyang naging anak, no? Naging anak nila ni Esther, na naging vice president po, no? Ng US. At dun sa mga ano niya, merong mga naging uh, abogado, no? So, ang dami pong lahat ng mga ang tag dito, generations, no, na sumunod kay Aaron Burr. Okay? So, talagang makikita natin, no, dahil yung life ay connected kay Lord, no, yung life niya ay naging mapakinabang nung siya ay nabubuhay. At hanggang kahit na siya ay nawala na po, no, nag-stick pa rin po yung life niya. Because yung life na yon ay konektado sa ating Panginoon. And at the same time, no, hindi na sayang yon. Hindi na sayang yung buhay. No? At ang sabi nga po dito sa reflection po natin, no, even though the life of Aaron Burr Sr. was short, he accomplished much. Ang dami niya pong na-accomplish.
talagang kahit po ang ikinamatay niya, nagkasakit po siya, no? So kahit may sakit na po siya nun, nag-sermon pa rin po siya sa isang funeral, no? Hindi po naging hadlang iyon sa kanya. Talagang habang siya ay may lakas pa, no? Ginugol niya po yung kanyang panahon, no? Yung kanyang lakas, okay? Para para sa mga gawain ito. So we don't know how long we will live, but God has purpose for each of us, and with His help, we can accomplish it, regardless of the length of our lives. No? Um, Hindi natin tinitingnan dito kung gaano, minsan sinasabi po natin, ah, pag halimbawa tinanong natin kung anong edad na yung kausap natin. Pag sinabing nasa 70 na or 80, 90, wow, ang dami yun na pong bonus kay Lord. No? Pero ang tanong, paano niya ginamit, paano niya po ginugol, no? Yung haba ng panahon na yon na ibinigay sa kanya ni Lord, no? Paano niya in-spend yon every uh, hour, no? Every minute ng kanyang buhay. Okay. So, dito po natin tayo, no? Nare-realize po natin, or kung tatanungin po natin yung ating sarili, ako ba, no? Ilang taon na ako ngayon? Ah, Ano ba yung naging impact, no? Or magiging impact ng buhay ko sakaling iwan ko ah, ang mundong ito, and kumusta naman yung mga generations na iiwan ko, no? Meron ba akong magandang legacy, na iiwan? Okay? And yun, tatandaan po natin, no? Sabi nga dito, we don't know how long we will live, but we know God has purpose for each of us. Okay? Sa tulong ng banal na Espiritu, every day, every day, tinutulungan niya tayo para lahat ng in-entrust ni Lord sa atin, okay, ay ma-accomplish po natin. Kung isa kang mother, no, merong in-entrust si Lord sa'yo. Isa kang uh, tawag dito, minister, no, sa church, and all, kahit saan po, kahit sa work, ano po ninyo, no? So merong in-entrust si Lord. So paano natin um, gugugulin, no? Gugugulin yung time na natitira pa sa atin, no? Hindi po natin alam kung ilang years pa, no? Ang ah, ang itatagal natin sa mundong ito. Pero ang mahalaga po, hindi yung haba, no? Kundi kung ano yung nagagawa po natin daily, no? At sa bawat araw na yon na lumilipas sa buhay po natin, ano yung mga footsteps na naiiwan po natin, no? Ano yung mga uh, alaala that someday uh, aalalahanin ng mga mahal natin sa buhay, ng mga taong naging konektado po sa atin, no? So, ang sabi po sa John chapter 9 verse 4, all of us must quickly carry out the task assigned us by the one who sent me, because there is little time left before the night falls and all work comes to an end, no? So, yun po yung paalala sa bawat isa sa atin. Okay? All of us, merong task, no, na in-entrust sa atin si Lord. May ministry na pinagkatiwala sa atin si Lord. So, sabi nga po nung isang huwag nang magpatumpik-tumpik. Ano po, gawin na. Okay? Kumbaga, ngayon na. Now is the time. Okay? Para gawin, para i-accomplish, no?
lahat ng in-entrust sa atin. So that wala po tayong, kumbaga wala tayong magiging regrets pagdating ng araw, no? Ay sayang, bakit hindi ko ginawa ito before, no? Sayang naman, sana nung malakas pa ako, um, ginawa ko na ito. Ay sayang naman, sana ah, nasabi ko na ito sa kanya nung nabubuhay pa siya, parang ganon. No? So, walang regrets ba kung ah, gagawin natin, no? Or gagamitin natin yung life na pinahiram sa atin ni Lord, no? Dun sa mga kagustuhan niya. So, sa ating mga Christians, hindi po, hindi dapat lumalabas sa atin yung salitang ah, sayang. For example, meron tayong kapatid, no? Ah, sa pananampalataya, na alam nating talagang nag-work para kay Lord, no? Nag-serve para kay Lord. Wala dapat lalabas sa bibig natin na sayang. Yan. Dahil alam po natin ginawa, lahat ng ginagawa ng isang Kristiyano na para kay Lord ay walang nasasayang. And one day, makikita po natin uh, kung ano yung magiging impact nito, no, sa mga susunod na generations. Okay? Kagaya ng naging buhay po ni Aaron Burr. Sige po. So, for our prayer points po natin, tingnan po natin itong prayer points natin. Ate Bea, please. Next po. Ayan. So, let us ask the Holy Spirit to open our eyes to the reality that our lives here on earth is short. Ang sabi po sa Psalm chapter 90, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So for this prayer point po, pwede po ba nating hilingin si Ate Rona? Listening mode po pala si Ate Rona. Si Ate Flora po, Sister Flora. Nakamute po si Ate Flora. Hello po. Or si Ate Finet, Ate Finet. Okay, sige po, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon at atin pong ah, banggitin itong ating prayer point ah, upang yung ating mga buhay, katulad nga po ng narinig natin sa sharing. So, ah, sabihin na nating ah, nakaka-enlighten, di ba, sa ating buhay. Kung minsan kasi sa sobrang kabisihan natin sa buhay na yung ating mga panahon, ating lakas, yung ating attention ay talagang nafo-focus sa mga maraming gawain. At today we are reminded uh, to uh, to just do a introspection, search natin ulit ang ating mga puso at tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat Panginoon sa inyong mga salita na amin pong muling narinig sa umagang ito. Salamat Panginoon na ang aming buhay ay kayo ang may hawak. Lalong salamat, Panginoon, na itong buhay na ito na ipinagkatiwala niyo po sa amin, Lord, ay kayo pa rin, Panginoon, ang tumutulong sa amin upang magamit namin ito, maipamuhay namin ito, Panginoon, ng naaayon sa inyong kalooban bilang inyong mga anak
sa pamamagitan ng kapangyarihan at pangunguna ng banal na Espiritu. Lord, patawarin niyo nga po kami kung kami ay kung itong panahon na ibinigay niyo po sa amin ay hindi po namin na nagagamit, Panginoon, sa upang maabot namin, Lord, ang glorious destiny na nilaan niyo po para sa amin. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa mga um, panahon, Panginoon, na ginagamit namin sa mga walang kabuluhang bagay. At Lord, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na masigit naming bigyang pansin, pagtuunan ng higit na pagpapahalaga, Panginoon, yung mga bagay na things that have eternal value, O God, na um, magbibigay sa amin, Panginoon, ng, ng buhay na tunay na nakakapagbigay ng lugod sa inyo. Patawarin po kami, Panginoon, na minsan ang aming pong saloobin, O God, ang aming mga naisin, Panginoon, ay mga bagay na nandito sa mundo, O God, sa sanlibutan, at mga bagay na wala namang maidudulot, O God, na ah, yung, yung kabutihan, Panginoon, na maitutulong sa amin. At Lord, sa panahon, Panginoon, na ibinigay mo, O God, sa amin, gaano man ito kaikli o gaano man ito katagal, Lord, tulungan mo kami na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu to open our eyes, O God, na sa katotohanan na ang buhay namin hindi namin hawak. Sa inyo lamang, Panginoon, ang buong panahon, Panginoon. Kayo lamang nakakaalam, Lord, kung kailan niyo po kami tatawagin, O God, upang umuwi dyan sa inyo, O God. Kaya Lord, habang may panahon kami, tulungan niyo po kami, O Holy Spirit, na ah, yun nga, yung wag nang magpatumpik-tumpik at gamitin namin, Lord, ang lahat ng aming lakas, lahat ng aming makakaya, Panginoon, Lord, sa tulong ng Banal na Espiritu, Lord, to offer our lives to you completely, O God, without any reservations at all. We surrender our lives to you. Ikaw, Lord, you're the one who holds our lives. And so, Lord, our declaration today, according to Psalms 90, verse 12, Lord, that you teach us to number our days, O God, that we may gain a heart of wisdom and that we may bring glory to you, O God, who is the source of life that we have. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Ate Finette, for our next prayer point. Let us ask the Holy Spirit to empower us to live a fruitful life, a life that will impact generations. Sabi nga po ni John Wesley, what one generation tolerates, the next generation will embrace. Malaki po yung impact na pwedeng magawa po natin, no, ngayon para sa mga susunod na generations. And let's pray na uh, yung bunga na yun, no, na meron po tayo ay patuloy na mag-benefit, no, yung next generation, mag-benefit dun sa um, fruit na yon na ating iiwan pagdating ng panahon. So let us ask the Holy Spirit to empower us to live a fruitful life. Okay? So let's ask po si Sister Annalisa. Pwede po siyang mag-lead sa prayer po na ito.
O nasa work din po. Si Sister May. Yes po. Let us pray. Hallelujah. Yes, Lord, Holy Spirit, we ask you, O God, to empower us, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, maging fruitful kami, Ama. Without you, O Holy Spirit, we cannot do it, and we are nothing, Lord. Kaya, Lord, we ask your guidance always, Panginoon, na sa aming paglakad sa ibabaw, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, ay maging fruitful kami sa iyong mga salita, sa mga gawa, Panginoon, at ganun din po sa aming mga pananalita, Panginoon. Kaya Lord, gamitin niyo kami upang lalo po namin maisawalat, Panginoon, ang iyong mga salita at ganun din po ang pagmamahal, Panginoon. At Lord, hinihiling namin na patuloy niyo po kaming uh, baguhin, Panginoon, sa aming buhay, pang sa ganun, Panginoon, yung uh, yung pagiging fruitful, Panginoon, ay makita, Panginoon, ng mga tao na aming nakakasalamuha, Panginoon. Kaya Lord, sa pamamagitan po ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ang aming paglakad, Panginoon, ay nakaayon po sa iyong palatuntunan, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga ganitong gawain na ipinagkaloob niyo po sa amin uh, upang lalo kaming lumalim sa iyong mga salita, Panginoon. At sa lahat ng aming ginagawa at gagawin, Panginoon, ay magbibigay kapurihan sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Ito po yung pangnalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Thank you po, Sister May. So, sa last, let us ask the Holy Spirit to lead us in making choices daily, because the quality of our decisions today will influence and impact our children tomorrow. And I ask si Ate Babes. Ate Babes. Sige po, let us pray. Our loving and merciful Father, we ask you to create in us a clean heart, O God, and help us to have the faith and courage to overcome any fears, O Lord. There is so much uncertainty in life, but we trust that you will guide us and sustain us. Please give us the courage to be the person, the friend, the servant, and the loved one you created in us. Thank you, Lord Jesus. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. So, sige po, samahan niyo po ako para sa prayer of thanksgiving. Let's pray. Father God, we thank you sa life na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, dahil ang buhay na ito ay patuloy niyo pong pinagpapala, patuloy mong ginagamit, Lord. Patuloy, Panginoon, na ang buhay na inyo pong ipinahiram sa amin ay nagiging makabuluhan, Lord. Merong kabuluhan ito. Dahil ang buhay na ito, Lord, ay nakaangkla sa inyo. Connected sa inyo, Lord. And we believe ang buhay na nakaangkla sa inyo ay isang buhay na mapakinabang, mabunga. At talagang, Lord, nararanasan ka at nakikita ka. So, salamat, Lord, sa buhay na ito na nagagamit, Lord, para
mag-glorify yung pangalan mo. Maitaas ka, Lord, at mapapurihan ka namin. Salamat sa buhay na ito, Lord, na ginagamit niyo po upang maibahagi ka sa mga tao. Lord, tulungan niyo po kami na hindi yung hindi yung haba, Lord, ng taon, ng buhay po namin na pinagkakalob mo ang aming titingnan. Kundi tulungan niyo po kami, Panginoon, na siyasatin ang buhay po namin, kung papaano po ba namin ito nagagamit ayon sa inyong banal na kalooban. Holy Spirit, every day, remind niyo po kami, Lord, na ang buhay na ito ay buhay po namin dito ay pansamantala lang at may katapusan, Lord. May hangganan. So habang meron pa po kaming panahon, meron pa kaming lakas, Lord, tulungan niyo po kami na ma-accomplish lahat ng in-entrust mo sa amin, sa family, sa ministry, Lord, sa work, sa career, Lord, kahit saan. Panginoon, tulungan niyo po kami na magawa po namin ito. Nais namin, Lord, na magkaroon ng impact yung life po namin. Dinideclare ko, Lord, na ang buhay ng bawat isa sa amin na nandito ngayon, Lord, ay maging pagpapala sa bawat taong inilalapit mo sa amin, Lord, sa bawat taong konektado sa amin ngayon. Lord, mag-iiwan po kami ng isang memory, Lord, na talagang hindi po nila malilimutan. Mga bunga, Lord, na magagamit din po nila pagdating ng panahon. We ask you, Holy Spirit, na every day sa lahat ng aming gagawin, Lord, ang kalooban mo lagi ang aming masunod, ang kalooban mo lagi, Lord, ang gagawin po namin. Dahil naniniwala kami, Lord, na kapag ikaw ang aming sinunod, talagang magiging pakinabang, Lord, magiging blessing ang buhay ng bawat isa sa amin. So, Lord, i-bless niyo po ang mga anak mo na nandirito ngayon, kasama ng kanilang family. Tulungan mo sila, Panginoon, na pahalagahan yung buhay na meron po sila. Makita, Lord, kung ano yung kagandahan ng buhay na meron po sa inyo. Nakasama ka, Lord. Maranasan, Lord, yung love mo everyday so that yun din po yung love na maipaparamdam, ibibigay, Lord, sa mga taong konektado sa buhay po nila. So, salamat, Panginoon. Salamat po sa buhay na ito. Tulungan niyo po kami, Lord, na walang regrets na mararamdaman o masasabi, Lord, pagdating ng panahon. Kundi, Lord, sa pagharap po namin sa inyo ay ikaw ay matutuwa sa amin dahil, Lord, yung in-entrust mo sa amin ay na-accomplish po namin sa tulong ng banal na Espiritu. So, thank you, Lord. Hayaan mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ay maging impactful, Lord God, sa mga susunod na generations, Lord. Kagaya po ng buhay sa message po namin today kay Aaron Burr na talagang ginugol ang kanyang panahon. Lord God, walang nasayang na bawat sandali dahil ang buhay na ito, Panginoon, ay nakaangkla sa inyo, konektado sa inyo.
So thank you, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka naming maranasan everyday, Lord. Ang kabutihan mo, ang grace mo sa buhay ng bawat isa sa amin. So that makita namin, Lord, ang ganda, ang kagandahan ng buhay na meron po kami kasama ka. So thank you, Lord. And sa opportunity po na nakasama ko po ang aking mga kapatid na nandito ngayon. Bless them, O Lord. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You know not. Surely you are so Nations gracious, do not They will do not come will running to you to you. because of the Because Lord, of the Lord your God, your God, the Holy the One of Holy One of Israel. Israel. For For he he has has endowed you you with with splendor. splendor. Seek the Lord Seek the while he Lord may while he may be found. call on Call him on him while while he he is is near. near. As the As the heavens are heavens are higher higher than the than earth, the earth. so So are my are ways higher than higher your than higher than your your ways, ways and and my thoughts my than your thoughts than your thoughts. Father God, Father God, forgive Father God, us when forgive we forgive us ask you to us when bless we our ask and you ask to to agendas. bless bless our Thank you for agendas. your agendas. Thank faithful you Thank you for for your your mercy. mercy and faithful. grace. Pour out your Pour out spirit your Spirit upon us upon that Pour us, we out might your that we have a spirit might on clear us have that and we a might have a clear clear unification and and of your unified unified plans, vision vision of your thoughts plans for of and the your thoughts plans future. and for the thoughts future of of your the future of the GMC. GMC. Run We to run you, to We you and run seek to your you and face. seek your face. thankful that you Thankful have Thankful been that that with you you have have been us with been us all all with along. us along. all along. Make us Make one, us one Heart, heart of one and heart, one mind one one mind, mind, as you as breathe you new breathe life new new into life life to us. into us. us. Revive 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 us, us. us, O O Lord. Lord. We 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 ask 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 this this in in Jesus' Jesus' mighty mighty name. name. Amen. 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 Yes, Lord, hallelujah. As we continue, oh God, to lift up all these prayers to you, Lord, believing in faith, oh God, that when we ask these things in the name of Christ Jesus, you are a prayer answering God na sa inyong kalooban, Panginoon, ay ipagkakaloob niyo, Lord, ang katugunan sa aming mga panalangin. Lord, we lift up to you uh, the church and the ministries, ang bawat iglesia, ang mga ministeryo, Panginoon, ay pinagkatiwala mo po sa bawat isa. Lahat ng mga leaders ng iyong iglesia, Panginoon, mula sa mga obispo at sa mga pastor, sa mga diakonesa, sa mga council leaders, O God, at bawat miyembro, Panginoon, ng body of Christ. Panginoon, tunay nga, O God, na without you, we can do nothing, Panginoon, only by the power of your Holy Spirit na nagagampanan namin, Panginoon, ang mga iba't ibang mga roles and responsibilities na inyo pong ipinagkakatiwala sa amin. Panginoon, we declare your strength, O God, sa bawat mananampalataya, Panginoon, Lord, na sa gitna, Panginoon, ng napakaraming mga challenges, O God, habang kami ay patuloy na naglilingkod, Panginoon, sa inyo. Lord, we continue also to pray for the convening conference, General Conference of the GMC sa Costa Rica, Panginoon. You heard our prayers, O God, interceding and standing on the gap, Panginoon, on behalf of our brothers and sisters, O God, na tinawag mo at pinili mo, Panginoon, para sa gawain na ito. And we stand alongside them, Panginoon. We pray alongside them, Panginoon, for for a Holy Spirit led, empowered, and anointed gathering, O God, sa lugar na yon, Panginoon. Lahat ng mga anak mo, O God, na napili, O God, na elect, Panginoon, sa iba't ibang committees, commissions, and councils, Lord, uh, sila man ay mga kapwa naming Pilipino or ibang sa iba't ibang galing sa iba't ibang mga conference, Panginoon,
Lord, kayo Panginoon ang patuloy Panginoon na pumatnubay sa kanila na ang tanging ang inyong kalooban Lord ay siyang makanilang magagawa Panginoon, and ang inyong dakilang pangalan ang siyang maitataas Panginoon sa lahat Panginoon ng mga gawain Lord na ipinagkatiwala niyo po sa kanila. Lord, patuloy Panginoon na ang iba't ibang mga ministries, oh God, na iniwan mo po pa sa amin, oh God, sa mga bawat mananampalataya, Lord, ang 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 command mo Panginoon, ang commission mo Panginoon sa amin na to go out and share the gospel, make disciples of Jesus Christ. At ang promise mo Lord na that you will be with us to the very end, O God. So Lord, help us to continue to obey and to trust you Panginoon, na anuman Panginoon yung mga nararanasan namin Lord as we go through our faith journey Panginoon Lord, alam mo lahat yun Panginoon, and that you will lead us oh God to that glorious destiny oh God na inilaan nyo na po para sa amin Panginoon. Maraming salamat Lord for the presence and the power of the Holy Spirit always with us. And we continue, oh God, to do what you want us to do, Panginoon, for as long as you want us to do it. According to your will, according to your ways. In the name of Jesus. Amen. 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 Panginoon, narinig niyo po ang aming mga panalangin magmula sa pagpapagaling na aming inihiling, O Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga bansa, sa aming bansa, sa mga ibang sa buong mundo, Panginoon, sa aming pong mga anak ninyo, O Lord God, lahat ng mga panalangin namin, mga personal prayers na hindi man nasambit, Panginoon, hiniling po namin na selyohan nito na inyong banal na dugo, Panginoon, at believing in one faith na ang lahat mong ito ay meron kayong katugunan in your perfect time, Panginoon. This I pray in Jesus' name. Amen. 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 Pastor Queenie, are you available po ba? Available. Able to pray for the closing and benediction? Opo, sige po. Salamat po. Okay. Sige po, let us pray. Holy Spirit, thank you sa buhay ni Deaconess Jeng na ginamit mo, Panginoon, upang ipahayag ang buhay ng isang mananampalataya, O Lord, si Aaron Barr, O Lord God. Kapahayagan na sa 41 years na siya ay nabuhay, talagang na-accomplish niya, Panginoon, yung task na nanggagaling sa inyo. At hayaan mo, Lord, na nagdulot yun sa amin ng isang paalala, paanyaya, encouragement, na sa buhay na ito, Panginoon, totoo nga naman, hindi madali ang sumunod sa inyo. Wala pong magaan, walang madali sa pagsunod sa mga apak mo. Subalit, remind us also, O Holy Spirit, that life, you created us hindi lang para maging happy, but para magkaroon at maibahagi yung compassion. Magkaroon kami ng isang buhay, Panginoon, na kapita-pitagan at magkaroon ng impact, O Lord God, hindi lang sa generation na ito, kundi sa parating na mga generations. Panginoon, hayaan mo na ang buhay namin ay makakapag-influence, O Lord God, tungo sa isang katotohanan, Lord God, na ang bawat isa ay marapat lamang na kayo ang kilalanin. Tulungan mo kami na magkaroon ng kababaan ng loob, Panginoon, sa pagsunod. At bigyan niyo po kami ng lubos na kaalaman upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng salitang obedience, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, in your name, Jesus, by the power of the Holy Spirit, Lord God, I just want to release, O Lord God, yung pagpapala, yung anointing, Panginoon, yung mga giftings, Lord God,
na palalakasin mo, O Holy Spirit, na nanggagaling sa inyo banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, so that maipagpatuloy po namin ang journey ng aming pananampalataya, na hindi kami umaasa sa aming mga sarili, hindi sa kahit na ano o sino pa man, kundi kayo po ang aming aasahan sa aming pagsunod. Thank you, Lord, for today. At kiniklaim po namin, ina-acknowledge namin, Panginoon, ang mighty move mo sa answered prayers, Panginoon, na naganap at magaganap pa sa lahat ng panalangin na nangyari. Maraming salamat, Panginoon. And this is our prayer, Lord, and declarations. In your name, Jesus. Amen and amen. Sige po, let us all receive. Amen. Tanggapin po natin yung boldness and wisdom from the Holy Spirit, yung tapang sa pagsunod, hindi para magpatumpik-tumpik, isang kababaan ng loob, tanggapin po natin mula sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin, napapanahon man o hindi napapanahon. God created us to introduce Jesus globally, kahit saan man tayo naroroon. At iyan ang utos na sinabi ng Diyos sa atin. So let us all receive isang bukas na kaisipan at malawak na pangunawa, enjoy to obey His command now and forever. Amen and amen. 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 Amen and amen. Thank you,